Hello mga kababayan! Welcome po. Welcome sa The Cast. Ako po si Doy Santos, ang inyong lingkod. Ako po ay merong higit na 20 taon na po na naglilingkod bilang isang public policy expert, international development assistance advisor ng ilang gobyerno dito sa Australia at sa Pilipinas. Kababalik ko lang po mula sa Pilipinas kung saan po naging resource person po ako sa ilang pandinig ng Kongreso hinggil sa economic charter change. At pagkatapos ko pong bumalik, biglang may lumabas po na bagong papel ang UP School of Economics na kumukwestiyon po sa ebidensya na linatag ng ilang ahensya ng pamahalaan na sumusuporta po sa charter amendments. Kaya ito po ay minabuti ko pong talakayin sa isa pong serye na ating pong um, pinapagpatuloy rito. Ito na po yung pangalawang yugto. Yung unang yugto po ay natapos ko po last week kung saan po tina tinalakay po natin yung tanong kung sarado nga ba ang Pilipinas, no? Kasi yun po yung unang argumento nitong mga UP School of Economics professors. Kini-question po nila kung talaga nga bang sarado ang Pilipinas. Ang argumento nila ay, teka muna, bukas na po tayo eh. Binuksan na po natin ang mga iba't ibang sektor ng ating ekonomiya at mali po sabihin na sarado po tayo sa mundo. So kung gusto niyo pong panoorin yung diskusyon natin doon, ay inaanyayahan ko pong kayong tignan po yung previous episode na yon. Iiwan ko po yung link sa ilalim. Dito po sa yugtong ito, tatalakayin naman natin yung pangalawa nilang argumento na mahina raw ang ebidensya na nagsasabing may kinalaman ang foreign equity restrictions sa pagpasok ng foreign investment sa Pilipinas. Yun po yung pagtutuunan po natin ng pansin. And then so final episode ng seryeng ito, tatalakayin natin yung huli nilang argumento kung saan po kini-question din nila yung koneksyon ng FDI sa ekonomiya, sa paglago ng ekonomiya. So, anyway, mainam po na balik-aralan po natin yung pinag-usapan natin nung first episode, no? Kung ano po yung scoring system, ano ba yung pagpanukat po natin kung bukas o sarado ang isang ekonomiya sa foreign investment. Ito yung tinatawag na FDI Restrictiveness Index na kinocompile po ng OECD, yung Organization for Economic Cooperation and Development, na naka-headquarter sa Paris. So, itong FDI Restrictiveness Index o yung Equity Index, kung tawagin, ito po ay nagre-range from 0 to 1. 0 kapag completely open ang isang ekonomiya o sektor, ibig sabihin, pwedeng magtayo ang isang foreign company na may 100% equity siya sa bansang iyon. Pwede rin na yun yung isang um, yun yung pinaka-extreme dun sa isang dako. Sa kabilang dako naman, pwedeng maging 1. No? So, from 0 to 1. Ang 1, ang ibig sabihin po niyan ay completely closed. No foreign equity is allowed. So, katulad sa Pilipinas po, may mga sektor katulad ng manufacturing na pwede na raw 100% ang foreign-owned company magtayo sa manufacturing pabrika. Ano? Ngunit may mga ibang sektor katulad ng media, ng public radio and public television, kunwari private television na kailangan 100 na 0%, hindi pwedeng
mag maski isang share sa isang kumpanya, hindi pwedeng tanganan ng foreigner, no? So nagre-range siya from 0 to 1, everything in between. So yun lang po ang kailangan yung matandaan para ma-pick up po yung discussion natin dito. So ngayon, marami pong resource speakers sa Kongreso na ginamit po yung sukatan na ito at pinakita po tong chart na to kung saan po nakahilera po from most restrictive to least restrictive, from those na may mataas na RRI to the ones na mababa, ano? And nakikita po natin yung Pilipinas po, siya po yung pangatlo sa pinakamahigpit ayon sa sukatan na ito, no? At yung mga karatig bansa natin dito sa ASEAN, katulad ng Indonesia, Thailand, Malaysia, hindi naman sila ganun kalayo, ngunit ang Vietnam medyo malayo na po, and yung Singapore lalo na po. Dahil sila po ay mas bukas kaysa sa atin, ayon sa sukatan na ito, no? And then, so pinapakita nila ito para ipakita na sarado ang Pilipinas. And then, ang next stage, pinapakita po nila yung ranking according to foreign direct investment inflows from abroad. So, kung magkano yung pumapasok na investment mula sa ibang bansa, no? And nakikita po natin, ang Pilipinas ay kulelat, halos second to the last dito sa mga rankings din na ito. So, marami pong nagsabi na therefore, the more restrictive you are, kung pinagbabawal mong pumasok ang mga investor, wala kang maaakit na investor or investment sa bansa mo. Ngayon, ang sinasabi po dito sa discussion paper ng UP ay, yun po ay isang ehemplo na tinatawag na post hoc fallacy raw. Post hoc fallacy or after the fact fallacy. Ang explanation po ng post hoc fallacy ay ito. A post hoc ergo propter hoc is a logical fallacy in which one event is said to be the cause of another event simply because it occurred earlier. So post hoc, after, ergo propter hoc. So if it happened after, that means that it was caused by the thing that preceded it. So porket may bagay na kasunod dun sa may pangyayari na sumunod dun sa isa pang pangyayari, ang ibig pong sabihin nun ay siya po ang dahilan kung bakit nangyari ito. Yung kasunod, ano? Tulad ng pagtilaok kunwari ng manok sa umaga. So pag tumilaok yung manok at sumikat yung araw pagkatapos, fallacy raw na isipin mo na yung manok ang nagpasikat sa araw, no? Alam naman po natin na ang mundo ay umiikot, no? At yun ang dahilan kung bakit pagharap niya sa araw ay yun yung sunrise kung tawagin, ano? Walang kinalaman doon yung manok, no? yung manok na tumilaok, no? So another way of stating this is yung kasabihan din na correlation does not mean causation. Hindi porket may dalawang bagay na correlated or sabay na nangyari, hindi naman ibig sabihin na may kinalaman ang isa sa isa, no? Maari lamang na coincidental lang 'yon or wala talagang connection, walang causation at all. Ngayon, sa maraming studies o pananaliksik, nakakahanap po tayo ng correlation. Pero, paano ba natin ma-prove na mayroon ngang direct linkage yung dalawang bagay o kung sino man ang nagko-cause dun sa isa, kung meron mang relationship. And so, para po masagot mo po yon, kailangan po magkaroon po kayo ng teorya kung paano po, ano po yung mechanics, ano pong nangyayari rito. Katulad po niyan, yung mechanics ng pag-ikot ng mundo, 'di ba? Na sa gabi, lumalayo ka sa araw, tumatalikod ka,
During the day, humaharap ka. So, in that way, yun yung mechanics. Yun yung theory of change mo. So, kapag may theory kang ganon, at yung naobserbahan mo sa mundo ay consistent doon, pwede mong sabihin na, okay, posibleng may connection, may relationship yon, no? Now, ang isa pang magandang analogy or pwede rin nating gamiting ehemplo ay yung pagbukas ng gripo. Ano? Kapag pinihit mo yung gripo at may tubig na lumabas, no? One thing precedes the other, right? So, sinasabi ng UP professors, hindi porket binuksan mo yung ekonomiya, yun ang dahilan kung bakit may dumaloy na tubig. Now, to the ordinary man on the street, iisipin niya, kailangan pa bang pagdebatihan yon? Hindi ba common sense yun na kapag hinayaan mong dumalo yung tubig, may tubig na dadaloy dyan, sa gripo mo. Hindi ba common sense yan? Di ba? Sinabi nila, no, ano raw yan? Unbearable lightness of evidence. Mahina raw ang ebidensya pag yan daw yung argumento mo. Mahina raw ang ebidensya. Alam mo, yung mga ekonomista, ganyan talaga Hinahanap talaga nila yung significant variable. Lagi. Hindi sila kontento dito sa mga kwento-kwento lang natin. Kailangan may makita nila sa datos. Well, anyway, so yun and another way of presenting this is, may mga gripo naman na may dalawang pihitan, May hot and may cold. So kapag nakita mo lang na dumadalo yung tubig, hindi mo alam kung pareho ba yan bukas o may isang bukas, may isang sarado, 'di ba? Ang naobserbahan mo lang na napupuno yung lababo, pero hindi mo alam kung bakit, no? At hindi mo rin alam, no? Ngayon, kapag pinihit mo yung gripo at walang tubig na lumabas, doon ka mapapaduda, 'di ba? Doon ka mapapaduda. Kasi sinasabi nga nila, bukas ang Pilipinas. So, pinihit natin yung gripo. Pero walang investment na pumapasok. So, ano kayang nangyayari? Baka hindi tayo konektado sa NAWASA. Baka sira yung mga pipes natin, hindi konektado. May leakage, mahina ang water pressure. O kaya nagsara, may drought, nagtigil yung flow ng tubig. So kapag binuksan mo, walang tubig na dumaan, may mas malalim, may mas mabigat daw na dahilan kung bakit nangyayari yon. Ngayon, sa unang yugto, sinabi natin na hindi, paano mo madidinay yun, Na kasi ito nga tayo na nga ngayon, kinestyon nila yung sukatan. Ngayon, renefute naman natin na hindi, totoo talaga, sarado talaga ang Pilipinas. No? So ngayon, the inverse is kapag sarado yung pihitan, nagtataka ka ngayon bakit walang tubig na dumadaloy. Yun ang medyo hindi ko nababanggitin kung feeling ko dyan. Kapag sarado ka na nga tapos nagtataka ka bakit walang dumarating na na investment dito. But anyway, so yun ang mga iba't ibang paraan kung paano natin pong pwedeng tingnan itong problemang ito, So, kung may teorya ka, patunayan mo sa datos mo. Okay? So, anyway, paano nga natin ma-prove o hindi? So, ano nga ba yung ebidensya na sinasabi nilang masyadong lightweight, walang timbang, hindi matimbang, kumbaga? Anyway, 3 papel yung ginamit sinasite nila rito na ginamit daw sa Kongreso ng mga ilang ahensya ng pamahalaan para mag-argue na buksan natin ang ekonomiya. Yung papel ni Parcon, Santos, Amador at Romarate, yung papel ni Lacasa, and yung papel ni Mistura at Roley. So, ano bang linalaman nitong mga papers na to? Yung unang dalawa, yung una ni Parcon, Santos at iba pa,
pinag-aralan nila kung yung bang restrictiveness ng ASEAN 5 na highlight ko kanina dun sa chart, yung restrictiveness ba nila, nakaka-explain ba siya dun sa pagdaloy ng tubig sa gripo. So yung pagpihit ng gripo, yung pagsara o paghigpit ng pihit o pagluwag, may kinalaman ba sa tubig na dumadaloy? Ano? Sa mga bansang iyon na tinitignan, so lima lang yung bansang tinitignan nila, yung sources, yung top sources ng tubig, yung nagpapadala ng investment. Yun yung datos nila. So yung top sources ng ng investment at yung restrictiveness. Tinitingnan nila kung may correlation ba yung dalawang yon. Ano? Kung may relationship. And then yung time period is from 2009, na tinitingnan nila is from 2009 to 2019. So 10 taon lang, no? Yung second year, halos ganun nang ginawa niya, ngunit ang timeline niya is 2010 to 2020. Right? 2020, COVID yun eh. But anyway. And then yung third paper, titingnan po nila yung inward FDI stocks imbis na yung flow. So, ang tinitingnan nila yung laman ng lababo. Yung laman ng lababo, yung tubig doon, yung stock. Kumbaga, hindi yung flow. Yung inward stock of FDI at yung cross-border mergers and acquisitions. So, may dalawang paraan kasi kung paano ka tayo ng negosyo. One is, itayo mo talaga from scratch, yun yung FDI. No? Yung pangalawang paraan is, meron ng kumpanya dito, binili mo lang, inacquire mo. Or may isa kang kumpanya rin, nag-merger kayo, binili mo siya, minerge mo siya sa kumpanya mo. Pinag-isa mo lang. Ano? So, tinignan nila this is the third paper, nila Mistura and Rolay, tinignan nila yung inward FDI stock, yung laman ng lababo, at yung from FDI and yung M&A, mergers and acquisitions, investment stocks, among 60. So, linawak nila from yung ASEAN 5 to 60, both advanced and emerging economies, including the Philippines. At yung time period is from 1997 to 2016. Alright? So, yun yung tatlong papel na ginamit ng NEDA DTI, kinote nila, BOF, as supporting economic chacha. Ngayon, ang trabaho nitong UP School of Economics is questionin nila kung tama nga ba, matimbang ba yung ebidensya ang binigay. So, alright. Titingnan po natin yung tatlong papel na yan, one by one. Magkaka-blow by blow po tayo. Warning po, baka magka-nosebleed lang po kayo dahil marami tayong numerong titignan. Pero susubukan ko pong i-simplify po para sa inyo, para maintindihan po ninyo, no? So, starting with the first paper. Remember, ang tinitignan po natin dito, yung flow from the top sources of investment to the ASEAN 5. Philippines, Indonesia, Thailand, Malaysia, and Vietnam. Okay? And the relationship is whether the foreign equity index, if you're very restrictive or not, has any impact on the flow of investment. So, ano nakita nila Parcon, Santos, at iba pa? Ito po, just to simplify matters, pagtutuunan lang natin yung conclusion. Ano? Sabi nila, the estimated coefficient of correlation is of negative 0.4999, means that a 10% reduction in equity restrictiveness is associated with an average 5% increase in FDI outward position. Okay, sa madaling salita, dahil yung coefficient ay halos negative 0.5, ibig sabihin, kapag naibaba mo yung restrictiveness ng bansa mo by 10%, okay? So kung kunwari, number 1 yung score mo,
ginawa mong 0.9 na lang, let's say, ito ay magdudulot, ang mangyayari raw is, lalaki raw yung FDI na pumapasok sa bansa mo by 5%. So, a 10% reduction in restrictiveness yields a 5% growth in FDI. So, yun yung ebidensya raw. No? Pero yun lang yung base model, kung tawagin. Pero ito yung ginamit daw sa Kongreso. So, ngayon, sinabi nila, and the other thing is, by the way, it is very significant. Meaning to say, mataas yung degree of confidence natin dito. No? Mga 95% confident tayo. No? May confidence, parang sa survey ba, yung degree of, yung confidence interval, kung tawagin sa statistics. So, mataas lang ang kumpiyansa natin na 9.5 times out of 10 tama tong resultang to. Anyway, so yun yung base model. And we say, okay, fine. Ngayon, ano pong criticism nila? Ito po yung criticism nila na kapag in-incorporate mo raw yung mga iba't ibang bagay hinggil sa institutional quality, no? Katulad ng rule of law, corruption perception, ease of doing business, road infrastructure, telecoms infrastructure, humihina raw yung epekto. Humihina raw yung correlation. Ito po sabi nila. The statistical and policy significance of the equity index weakens as instrumental and infrastructure variables are added, all of which are statistically significant in their own right. For instance, a 10% improvement in the ease of doing business is associated with a 15.1 to 15.8 increase in the FDI outward position, holding all other things constant. No? The effect, sabi nila, is 3.7 times greater than the response associated with relaxing equity restrictions, now estimated at a smaller 4.1 to 4.3%. Ito po yung sinasabi nila, yung sa column 5 and 6. Yan po, na dati, 0.499 or 0.5 yung coefficient. Ngayon bumaba siya, naging 0.4, naging 0.377 na lang. So, bumaba yung epekto. So, from 5%, 4%, 3.3%. And then, yung effect daw ng ease of doing business, which is highly significant then, is almost 4 times as great. 15.1 and 15.8. Yun po yung yun po yung 15.1 and 15.8. Yun po yung way of interpreting po itong table na to. So, may sabihin, okay, significant, positive yung effect ng pagbaba mo ng restrictiveness, ngunit mas maliit yung epekto kumpara sa ease of doing business na mas malaki. Okay? Yun yung criticism nila. Ngayon, ano pong masasabi natin dito? Well, that may be true mathematically or statistically. Okay? However, ito po yung masasabi po natin. Marami po sa sektor natin, yung ilan po ay matataas yung score, 0.6, kunwari 0.67 sa agriculture, 0.5 sa fisheries, sa forestry, sa mining, dahil may 60-40 rule tayo doon. Ngayon, and then yung public services, let's say like sa electricity distribution, I think 60-40 rin yun, so 0.5. Ngayon, kapag binuksan mo yan, let's say, pumasa yung charter amendment and nakapagpasa yung ng batas ang Kongreso na pinayagan, let's say, okay, pwede na ang 100% owned. Anong mangyayari dun sa score na yon? Mula 0.5 or 0.67 or whatever it is, maaaring bumagsak siya to 0. Completely open.
Now that is a 100% reduction in your equity index. Is it not? Bumaba siya eh. No? Completely open. Kapag nangyari yon, hindi lang 4% yan. Magiging 40%. Di ba? Magiging 33% yung, yung ano mo, yung epekto nun. So, while the coefficient is lower, the ease of reducing it, dahil pipirmahan mo lang yung batas eh. Ipapasa mo lang sa Kongreso, pipirmahan mo na. And with the stroke of a pen, you reduce by 100%. So the effect on FDI is a lot greater. Now, the ease of doing business, however, that takes a lot of mahirap pong dahil naipasa po, na po natin yung Ease of Doing Business Act eh. And makikita po natin mamaya, hindi masyadong gumalaw yung ating score, ang ating rating score doon. So, bangamat hindi lang basta-basta yung pagpasa ng batas eh. I mean, maraming pumapasok dyan eh. Maraming bagay. We masyadong masalimuot po yung ating bureaucracia, maraming procedures, ang hirap pong isimplify. Malaki pa rin ang effort ang gagastusin ng gobyerno para masimplify yan. It's not a matter of just removing a statute, no? Kumbaga, it's a lot more detailed and complicated. So to change the EDB by even 10% requires a lot of effort. And so the payback, kumbaga yung cost benefit of the two approaches are the calculation is completely different, right? So, sorry po, napapa-English ako kapag mga ganito na naman. So, ang ibig ko lang sabihin is, yung pagbaba ng equity restrictions, sa isang pagpirma mo lang ng batas, pwede mo nang ibaba ng 100%. So, yung epekto ng is 4 times 10, no? So 40%. Kasi 100% yung pagbaba eh. Samantalang yung ease of doing business, para makuha mo yung 10% improvement, napakahirap gawin at siguro napakatagal. No? So, bagamat yung mathematics po nito, tama po yung pag-interpret nila, yung translate nila nung resulta, no, yung relationship, yung pag-transcribe nila ng relationship, hindi po tama yung kanilang findings or conclusions or implications na drino out po nila mula dun. Iba kasi yung real world eh, sa mundo ng statistics lang. Okay? So, katulad po dito, yung ease of doing business, nakikita nyo po, halos nakapirmi eh. Ang hirap. Yung Pilipinas, nung pinasa yung tayo po yung yung pula. So, nung naipasa yung yung ease of umakyat tayo yung score natin, pero bahagya lang. So, marami pa tayong bigas na kakainin dyan. Marami pa po tayong kailangang gawin. Mahirap po, hindi lang po ganun kadali na iangat yan. And then, nakikita po natin yung FDI as a share of GDP, parang spaghetti spaghetti graph. Ang daming mga gumagalaw, whereas yung sa kaliwa parang dire-diretso lang So mahirap makita talaga yung correlation ng dalawa. Anyway, gusto ko lang sanang i-present sa inyo graphically kasi bago ka gumawa ng regression, kailangan tignan mo muna, i-visualize mo muna, tignan mo muna mukha bang may relationship tong dalawang to. But anyway, yung resulta ng papers is that meron nga significant. Pero as I said to you, mahirap baguhin yung EDB, yung ease of doing business. Compared sa restrictiveness index, madali. Kung ipapasa lang natin yung yung amendment, maaring maging 100 and then ipasa yung mga batas. Well, yung higher education, pag naipasa yung amendment, completely deregulated na, pwedeng 100%. No? But anyway, same with rule of law. Ganyan din, medyo fixed yung rule of law, hindi masyadong gumagalaw,
So, may correlationship ba yan? Anyway, second paper. Nasa pangalawang paper na tayo ni Lacasa, no? Ngayon, ang ginawa nila, kinumpara nila yung previous paper tsaka sa second paper where the variables are more or less the same. No? Kasi parehong ASEAN 5 source countries, iba lang yung timeline, off by a year. 2009 to 2019 yung isa. Yung pangalawa is 2010 to 2020. And what did they find? Sabi niya rito, among the ASEAN 5, the potential effects on FDI of taking action on other fronts, such as improved perceptions of public sector corruption, are far stronger than the potential effects of lifting equity restrictions. So, eto na naman sila. They drawing the same conclusions dahil lamang sa coefficient na nakuha. Kasi yung coefficient dito, kina Parcon, Santos et al. Was negative 0.422. A reduction of 10% in the restrictiveness index leads to an increase of 4% of FDI from that country, no? From the source countries. Whereas, yung corruption perception index, pag binaba mo by 10%, ang improvement is 6.8% yata. Hindi ko na mabasa. Medyo malabo na yung mata ko. Anyway, so, and dito naman kay Lacasa, it is 0.7, teka muna, 0.76 yung equity, 0.7, pero yung coefficient ng corruption perception index is 6 point not percent, no? Teka muna, nasan ba yung salamin ko? 6.05%. So, sinasabi nila, this is 8 times. This is halos 8 times mas malaki yung... So, ang corruption daw dapat ang pagtuunan ng pansin. Hindi raw yung restrictiveness. Dahil kapag, tinanggal mo raw yung corrupt, okay, lalago raw ang negosyo. Makaka-attract ka. Nata-turn off daw sila sa corruption. No, it's very different from yung resulta nila Parcon. So kaya napasabi nila na the potential effect of taking FDI of taking action on other fronts such as corruption are far stronger. No? 0.765 ang equity index versus 6.053. But they're all significant. They're both significant. So, anyway, that's the result of Lacasa and that's the evidence that they cite. But again, as I said earlier, kung mapababa mo nga by 100%, dahil hindi lang 7.6% yan, kundi 76%. Compared to 60% ang improvement mo sa FDI if you can reduce it by 10%. So, halos patas lang. Ngayon, what is the ease of reducing our corruption, or the perception of corruption in our country? Let's look at our history. Let's look at what happened previously. Kung nakikita po natin sa baba, yun po yung Philippine Corruption Index according to Transparency International. Ito yung variable na ginamit dun sa dalawang papel, So as you can see, the Philippines scored 34 points out of 100 on the recent 2023 Corruption Perception Index. Corruption in the Philippines averaged 30.21 points from 95 until 2023. Yun yung average, sa isang mahabang panahon, halos 30 taon na yun, yung time series na yan, reaching an all-time high of 38 points in 2014. 38 points. Ngayon, sabihin natin, okay, from a low of 23, tama ba yan? From a low of 23 points in 2008
to a high of 38 points. What is that? An improvement of. So from 23 to 38, umangat siya by 15%. Halos 70% ang improvement, no? Sa ating score. Corruption Perception Index. 70%. Nagresulta ba ito? So kapag 70%, remember kanina, a 10% yields 60%. Ito 70% na halos eh. So it should result in a 400 times, 400% increase in FDI. Nangyari ba yon? In 2014, nag-quadruple ba yung ating FDI? Hindi po. Hindi po eh. Hindi po yung ganun yung sensitivity. Ano? In fact, umangat nga yung FDI natin. Ito po yung 2014 mark, ano? Actually bumaba siya in 2015. Then umangat siya in 2016. That was the election ni Duterte, 2017-18, and then bumaba na naman. No? Well, anyway, nakita nyo naman yung CPI natin, medyo pa ganun-ganun. So nag-average lang siya. No? So anyway, pero bumagsak siya nung COVID, pero umangat siya, nag-rebound, and then ganun siya. But anyway, you can see there's sort of a correlation, but yung coefficient kanina hindi naman nakita natin. So why not? Could it be na imbis na yung corruption ang minimeasure nito, ang perception of corruption ay naapektuhan ng restriction. Ayun. Baka correlated ang corruption and restrictiveness. Di kaya? O paano natin mapapatunayan yan? Using historical precedent. Kasi sinasabi po ni Dean Raul Fabella, siya yung dating dean ng UP School of Economics. National scientist din siya eh. Na yung Piatco case, na inawardan sila nung panahon ni Ramos para ipatayo at paandarin yung NAIA 3 nung 1990s pa. Nung pagkatapos ng kanyang termino nung 2002, so yun 60-40. Yung partner doon was Fraport, German company. So anong nangyari, So kinwestiyon nila yung hindi raw nang kasi 40% daw ang hawak nila. So nagkabululyaso doon. Dahil dun sa 60-40 rule, kasi this is transport, this is airport, which is back then and still is now subject to 60-40. So yung local partner, sabi nila, okay, nag-complain sila, and anyway, it ended up in arbitration. The Philippine government had to pay Fraport in the end, after the arbitration, 28 billion in damages. Pero yung 2022, that's a banner year because that was the year that the Piatco contract was nullified by the Supreme Court. So pinawalang bisa ng Korte Suprema yung kontrata nila, kaya nga umabot ng halos mahigit 10 taon bago natapos yung NAIA 3 mapabukas dumaan sa ilang administrasyon yan bago nabuksan. And then so sinampa siya nung 2002, 2003 lumabas yung desisyon ng Korte Suprema. Pero yun din yung taon kung kailan po nanalo ang Philippine government doon sa kaso niya laban sa mga Marcos, worth 36 billion pesos. Aba, hindi ba dapat tataas yung corruption score natin, yung corruption? Di ba dapat i-grade yun na mataas, na sabihin ng Transparency International, aba, nag-i-improve na kayo sa pagsugpong ng korupsyon. Hindi nangyari Lalo pang sumadsad Ngayon baka sabihin nyo, si Gloria, Hello Garcia, etc. Hindi I mean, yun yung pinakamalaking recovery ng ill-gotten wealth na nangyari.
sa buong kasaysayan ng Pilipinas, maybe sa buong mundo, no? And yet, kita nyo naman, hindi naman umangat yung CPI score natin, no? And then, isa pang kaso, itong impeachment ni Corona noong 2014, yun yung highest natin, CPI. Talagang, now, why did it take 10 years bago umangat na naman yan? Sasabihin nilang ilan, hindi, yung election ni Pinoy ng 2010 good governance daw, ganyan. Culminating in the impeachment ni Corona, yung pagkulong ng ilang tao dito sa Dapnapolis scandal. That's the proof na talagang seryoso na tayo sa daang matuwid, ganito ganyan. Pero hindi rin natin na-sustain. It could have been that yung epekto, ang sinasabi ni Dean Raul Fabella, yung reputational damage nung pag walang bisa doon sa kontrata na dapat yung mga kontrata sagrado hindi dapat yan binubuwag ng basta-basta. Yung pagbuwag nun dahil sa 60-40 rule ng ating charter, yun na nakapag-impact sa reputasyon ng Pilipinas sa buong mundo. At umabot ng 10 taon, umabot hanggat sa na-awardan na sila ng damages para manumbalik ang kumpiyansa ng foreign investment community sa Pilipinas. Yun ang dahilan kung bakit umangat ngayon yung natin. No, pero restricted pa rin tayo kaya hindi pa rin makaangat ng gusto. Okay? Mahabang kwento, ano? But anyway, side comment ko lang to, no? Na there is more than one explanation, no? Na yung sinasabi nila, okay, mas mabigat yung isang instrument kaysa yan yung pure reading lang nung based on nung table of contents. Pero yung pag-interpret nito sa tunay na buhay ay iba na kapag sinabi mong, 'di ba? So, anyway, kung binuksan lang sana natin yung 60-40 na yan, di lalong mas magkakaroon ng kumpiyansa. No? And mas yung pagbaba nung from 0.5 to 0, let's say, or 0.5 to 0.25, kahit sabihin mong hindi 100% owned, kailangan kahit may minority stake, pero majority owned pwedeng foreigner, that's a 50% improvement. Manahin mo yun, 50%, and so that would lead to a 35% improvement in FDI. So that's not nothing to sneeze at, kumbaga. Huwag mong baliwalain yan. At huwag po nating kalimutan yung istorya nito. Kundi baka imbis na unbearable lightness of being, baka ang sabihin sa atin, eternal sunshine of the spotless mind kayo. No? Na nabubura yung kaalaman ninyo, nabubura yung mga memorya ninyo. 'Di ba? So, isipin lang po natin 'yun, And then, isa pa pong palaisipan, sa pagbukas natin sa foreign investment, pwede po nating mabawasan ang korupsyon. Dahil ang mga banyagang kumpanya, subject sila sa mga batas ng kanilang bansa kung saan pinagbabawal ang pagbibigay ng lagay kahit sa ibang bansa para makakuha ng kontrata o no? Merong tinatawag na Foreign Corrupt Practices Act sa Estados Unidos, may Bribery Act sa UK na pwedeng mapatawan yung mga ehekutibo ng mga kumpanyang iyan na mga penalty, no, ng mga pwede silang sampahan ng kaso sa kanilang bansa pag napatunayan na naglagay sila sa mga opisyal ng ibang bansa, no? So, pag ngayon sa atin walang ganyan, may anti-graft law pero wala namang sumusunod, no? Kaya malala ang korupsyon sa ating bansa. Parang yun ang naging yun ang naging sistema, yun na yung SOP dito. Ngunit sa mga ibang bansa, talagang yun ang patakaran at sinusundan nila. Yung exception yung mga nagva-violate niyan, no? Kasi meron silang good governance, meron silang stakeholders. Nakakasama rin sa stock price nila pag may skandalo na biglang puputok, na may nadawit yung mga ilang ehekutibo, usually
Masama yun eh. Masama yun, no? Sa reputasyon nila. So, binabantayan din nila yon. May ina-outweigh nila yung risk-benefit, kumbaga. So, ang sinasabi natin, hindi, ayusin muna natin yung korupsyon. Bawasan natin, labanan natin, supuin natin. Bago natin papasukin yung mga, bago tayo, yun ang mas importante para makaakit. Hindi eh. Akitin natin yung mga foreign investors at baka ma-import natin. Dahil sila, iba yung code of conduct nila eh. Baka tayong mapabagay sa kanila. So anyway, palaisipan ko lang po yun. Ngayon, uurong na po tayo. Tapos na tayo dun sa dalawang papers na yon. Yung isa na lang ang kailangan natin talakayin. Stay with me. No? So ano to? Ito yung pangatlo ni na, lagi kong nakakalimutan yung pangalan eh. Mistura at Roulet. No? Mistura and Roulet. Hindi Rolex Roulet. Okay. Okay, while we're on the topic of corruption. Okay. So, Mistura and Roulet, ito yung papel. Ngayon, ano naman ang ginawa nila? Mula ASEAN 5, pinalawak nila to 60 countries, no? Advanced and developing. And ang tinignan nila, yung lababo, yung laman ng lababo, kung gaano karami, kung napupuno ba yung lababo o hindi. Hindi yung pagdaloy ng tubig sa gripo, kundi yung lababo, yung FDI stock sa isang bansa. And then yung pangalawa, yung mergers and acquisition. So, dalawang lababo to. Parehong stock. Parehong laman ng lababo ang tinitignan. How much mergers and acquisition. Kasi, dito sa study na to, yung FDI nga pala, may apat na component yan. Yung una is yung equity restrictions, yung pangalawa is yung screening, and then yung pangatlo is others na. May others. Kasi yung scoring na yun is made up of 3. Yung pinakamabigat is yung equity restrictions followed by the others, screening and others. So, tinetesting nila yung bawat indicator na yon, tinitingnan nila yung bawat indicator na yon for 60 countries, and then tinitingnan nila yung lababo, yung laman ng lababo nung 60 countries na yon. Kung may kinalaman ba, yung restrictiveness ng bansa sa laman ng lababo, kung magkano naiipon na tubig doon, yung FDI, yung tubig, So anyway, ito yung finding nila. Sabi nila, it is estimated that actions to reduce the restrictiveness by 10% could increase bilateral inward FDI stocks by around 2%, 2.08% on average. And by component, equity restrictions, so kung yung bukas ka, sarado ka sa foreign investors, have the strongest effect with a coefficient of negative 0.287. So, siya yung may malaking epekto against negative 0.107 for screening restrictions and negative 0.008 for others, which is not significant. The coefficient of 0.0287 means that actions that improve the equity by 10% could increase bilateral inflow by around 2.87 on average. Okay? So, yung bukas ba tayo, sarado? Okay? So, yun yung findings nila nung una. And then, ngunit, so wala silang question o challenge doon. May positive, significant effect yung foreign restrictiveness. Ngayon, yung question nila ay dito lumalabas sa second, yung pangalawang bahagi ng paper, kung saan tinignan nila yung mergers and acquisitions. No? May mga kulatilya din sila dito. Depende raw kung anong sektor and kung vertical or horizontal. Pero mga kulatilya nila. The main finding is this. No? May positive significance. Sa M&A, ito ang finding nila na although the overall restrictiveness index is positive and significant, 0.305,
What they're saying is that um, but here, equity restrictions are strikingly no longer material. So yung first component ng overall score, yung bukas ka ba o sarado, is no longer significant. Wala nang star next to it. So hindi na siya significant. Wala na tayong confidence sa kanya. And maliit siya, 0.04. But anyway, that's a smaller issue. 0.04, the others are 0.17. Meaning to say a 10% increase would result in 0.4 improvement lang in FDI. But the overall, yung suma total ng lahat ng mga components is positive and significant. Pero yung mahalaga lang daw yung screening and the other subsequent parts. Okay? So yun yung striking result daw. Well, ito lang po masasabi ko dyan. The fact that it's an M&A, ibig sabihin, may kumpanya na existing. Alright? Alright? Maring foreign company din yun eh. So foreign company na nakapasok na. So may isa pang foreign company, banyagang kumpanya na magme-merge doon o i-acquire niya yon. Or it could be a local company na i-acquire niya yon. Now, here's the problem with that. Ano ba sinasabi kasi nila, these are unlike FDI daw, na yun yung mga greenfield, berdeng, yung yun eh mga lang parang from the ground up. Kumbaga, kung meron kang bagong pharmaceutical discovery, no, i-commercialize mo, greenfield, bagong idea yun eh. Bibili nung isang multinational. Siya na yung mag-distribute nun sa buong mundo. No, kunwari, or may bagong kang invention na electric jeepney. 'Di ba? O yung kotseng tumatakbo sa tubig, 'di ba? Bibili ng Now, usually, yung mga foreign nationals na yan, minsan kapag binibili nila yung kumpanya, wala silang pakialam eh. Yan, usually yung mga so yun yung FDI, yung mga brownfield existing na siya, matagal nang existing. So yung M&A usually minsan ang nangyayari, nagre-resulta yan lilipat nila sa ibang bansa after a while. Or ida-downsize nila for efficiency sake kapag merger. So, hindi na siya nakaka-generate ng, sinasabi kasi nila, ito raw yung most often yung source ng investment na hindi na yung FDI, kundi yung M&A. Ngunit, para sa atin, sa ating kalagayan ngayon, ang kailangan po natin FDI FDI. Kasi ano ba yung i-acquire mo rito? Malalaking kumpanya na, yung mga oligarch na rito may hawak 'Di ba? So anyway, yun yung yun yung sa kanila, because of this, pwede na questionin. But for me, hindi naman malaking bagay yan Again, kung i-relate mo to sa real world, hindi problema to. Anyway, yun yung findings ng paper, Isa-isahin natin. Sinabi nila na yun daw yung differences in foreign equity restrictions nakaka-explain daw dun sa pagdaloy ng FDI. Ngunit hindi lang yun yung buong storya, may mga iba-ibang explanation para, at kung minsan yung ibang dahilan pa yung mas mabigat. No? And hindi raw yung pagbukas ang necessary condition. Baka hindi rin daw sufficient condition yan kapag sinabay-sabay mo sa ibang mga reforma, baka mas mabigat pa yung timbang nung iba, sabi nila. Pero alam mo, sa akin, that doesn't really hold water kasi ang basehan nila doon yung numero nakita naman natin yung sensitivity nito, yung pagbaba mo from 1 to 0 or from 0.5 to 0.25, radical lang pwedeng mangyari So ang pinagbabasihan lang nila yung literal na numero, yung coefficient. And then they're comparing apples with oranges basically. Whereas mas mahirap
magkaroon ng improvement sa ease of doing business or sa corruption perception index. Minsan walang ng epekto kahit nagawa mo na 'di ba? So anyway, and then the other thing is that ASEAN 5 limitado sa 5 bansa lang yung ebidensya. But anyway, yun yung kasi yung ginamit ng gobyerno So hindi mo naman masisisi yung mga tumutulog sa kanila. That's the only empirical evidence that they have, or the only papers that they cited, that they chose to cite. So yun, na-dwarf down ng iba, but it's not really It's not really when you take what I said into account. Tapos yung pangatlo, on the global level, relationships and stocks and flows, depende raw sa motivation, horizontal, whatever. Mga kulatilya na lang to Kumbaga nitpicking na lang to The fact is, positive, strong, significant pa rin yung foreign equity restrictiveness. No? So, mga obserbasyon lang natin, hindi nila sinasabi na walang epekto ang RRI sa FDI, kundi mas malaki raw o mas mahalaga ang epekto ng ibang bagay tulad ng paglaban sa corruption, red tape, at iba pa. Ngunit, hindi nila naisip ang kaibahan ng pagtanggal ng FDI restrictions sa RRI mula 1 to 0, 100%, or 5.5 to 0.25, 50% improvement kumpara sa pagbaba ng Corruption Perception Index na hindi natin magawang permanente at lubos-lubos. 'Di ba yung highest nga nagka-improvement ka ng 70% from 2008 to 2014, pero bumawi ba tayo sa FDI? Hindi rin gaano So maybe ang correlation nga is hindi yung corruption ang sinusuot, baka yung restrictiveness ang may epekto sa corruption na may epekto sa FDI. Baka yun yung causal linkage, Eto, si Dap Napoles ng Vietnam. 'Di ba si Vietnam napakabukas Nandun siya sa Siya yung pangunahing sa ASEAN 5. But kita mo, mas corrupt pa sila sa atin dahil itong aling to, mas matindi pa yung ginawa niya kay Janet Napoles 3% ng GDP yung na-embezzle niya. Dinivert niya. Paano? May padrino siya dun sa Hanoi. Dun sa, tas nung nagretiro yung padrino siya, dun na ngayon siya kinasuhan. Dami kasing naiinggit, kumbaga. So yon, for 10 years, ginagawa niya to. So wag niyong sabihin na nakontrol na ng Vietnam yung corruption nila. So pag sinabi nila, hindi, mas matimbang ang control of corruption, kaya umunlad ang Vietnam. Well, here you go. Counterfactual po. More observations po. Hindi rin tinignan nila ang posibleng epekto ng presyo ng kuryente na pinag-usapan natin last week, na epekto naman ng kawalan natin ng oil exploration, na 20 taon na natin pinirmahan yung agreement, tas binasura ng Korte Suprema. Panoorin nyo po sa first episode, yung unang yugto nito, na siya naman ang dahilan kung bakit walang gustong magtayo ng pabrika sa Pilipinas dahil napakamahal. So yun yung sinasabi nating, yun dapat ang sinasabi nating necessary condition, kasi kapag walang murang kuryente, dahil yung Malampaya isang source lang yun 40% ng Luzon, Isipin nyo kung wala pa yung Malampaya, siguro mas grabe dahil i-import natin lahat. Ngayon malalaman na natin yun kasi maano na yung Malampaya, paubos na. Ngayon gusto natin pang maghukay pa sa reed bank, kaso blumobloke sa atin si China. Nakipagkasunduan natin tayo sa kanila na mag-joint venture, binasura naman ng Supreme Court after 20 years. Hindi tayo makausad-usad. So ngayon, saan tayo huhugot ng langis pag naubusan na tayo ng Malampaya? Lalong hindi tayo magiging competitive, hindi po ba? So baka yun yung necessary condition, na yun yung sektor na kailangan buksan. Dahil alam nyo, hindi lang naman yung coefficient, may sequence to sa public policy. May fundamental binding constraint. Hindi naman natin sinasabi na just to be open up, you also have na yung mga sektor, yung kaliwang gripo ba o yung kanang gripo, ang bubuksan mo muna. Dapat ngayon yung mining hindi kasama sa RBH. Pero yung position namin mga economic reformers, buksan na lahat pero hindi na isama rito But moving forward, ang
power distribution ang magiging mas mahalaga dahil sa renewables. Yun, subject pa rin sa 60-40. But now, kung maipasa tong RBH, pwedeng i-legislate and hindi na questionin sa Supreme Court yan pag naipasa yung economic charter. Anyway, number 4, naipasa na ang ease of doing business law, yung infrastructure bills natin, yung budget na ipapasa na. So, ini-ignore nila yung facts. Sinasabi nila, gawin nyo muna to, ayusin nyo muna to. Ginagampanan na nga ng gobyerno yan eh. No? Wag tayo spotless mind. Wag tayo eternal sunshine. Ano? Anyway, and then, limitado sa ASEAN 5, sinabi ko, limited sample, limited time period, 10 taon lang. No? So, nung pinalawak nila yung sample, dun lumabas. Nakupirma na may epekto nga. Positive, strong, significant. Yung FDI. Yung RRI, sorry. Sa pag-akit ng FDI. And then, lastly, mas importante ang FDI kaysa sa M&A sa paglikha ng trabaho. No? So, wag natin pansinin kung may problema, yung kolatilyan nila tungkol sa M&A. Ang M&A pa nga, maaring magdulot ng pagsibak ng mga empleyado. So, wag na muna natin isipin yun. Ano? Ang kailangan natin dito, investment sa kuryente, sa power generation, ganito, ganyan. Ano? Para mapababa yung halaga ng kuryente, and then manufacturing lalago. So, wag muna natin isipin. Ito yung mga late stage capitalist development na to, yung M&A na yan. Wag na muna natin isipin yan. Ano? Anyway, andon, nakaabot din tayo sa katapusan. Ano? Salamat po sa inyong pagdinig sa akin dito sa sa napakabigat po na episode na ito. Ano? Ang tindi po ng ginawa natin dito. Lahat po blow by blow po natin. You deserve a round of applause for reaching the end. Well done. Bago po kayo umalis, bigyan nyo po tayo ng like, share and subscribe po natin to. And then, i-hit nyo po yung notification bell para yung pangatlong yugto ay magkakaroon po kayo ng alert kapag ready na po. So, muli, ako po si Doy Santos na bumabati po sa inyo ng isang magandang araw. Sana po magkita-kita po tayo muli sa panibagong episode ng The Cusp.